Welcome back to my YouTube channel. Again, this is Jim. Ito na nga, post ni Miss Barbie Fortesa sa kanyang Instagram story. Nag-post nails nga siya the other night. So usually pag nag-post nails si Barbie, meron siyang event na pupuntahan kinabukasan. And ayun na nga, nagpunta siya sa Actor PH event. At yan, may wine nga si Miss Barbie Fortesa. At ito nga ay kasama niya si Miles Ocampo. At yung girl, hindi ko kilala guys, no? Comment down below kung sino yung girl. At yun na nga, may caption to ng The Fun Table. Gaganda ng seatmates ko. Miles Ocampo, Barbara Fortesa, Actor GA Quezon Club. Ayun pala, nag-comment pala si Barbie. Sabi niya, great to meet you. Hey, Hershey. Si Hershey pala yun. And hi sa mom mo. Miles Ocampo, so happy to see you again. Hindi ka pa rin nagbabago. Sobrang bait. At next naman ay Mandatory Mirror Selfie Actor PH. Ayun, nakakasama si Miss Isa Calzado, si Miss Cherry Pie Picache, si Miles Ocampo, tsaka si Miss Jackie Lu Blanco, at si Maymay ba yung yung nasa gilid? I'm not sure. Tsaka yung Hey Hershey. At ang ganda ni Barbie dito, napaka long-legged niya, di ba? Ang ganda niyang tignan. At next nga ay na-feature nga sa 24 Oras si Miss Barbie Fortesa. Let's watch this. Looking forward si Kapuso Primetime Princess Barbie Fortesa dahil makakatrabaho niya sa isang upcoming collaboration ang nag-iisang megastar na si Sharon Cuneta. Yan ang aking chika. Hindi pa rin makapaniwala si Kapuso Primetime Princess Barbie Fortesa na makakatrabaho niya si megastar Sharon Cuneta. Matapos ang ilang beses nilang pagkikita para sa kanilang upcoming GMA, DreamWorks, and ABS-CBN collaboration na Honor Thy Mother, mas hinangaan daw niya ang idolo. Hindi pa kami nakakapagsimula ng taping. Sobrang generous niya as to sharing a lot of stories. Ang dami niyang sinishare sa akin, ang dami kong natututunan sa kanya. So, sobrang gaan na ng loob ko kay Miss Sharon Cuneta, and I'm really, really excited, and I'm looking forward to work with her very soon. Kami rin, Barbie, super excited na kami for September, di ba? Ilang na lang yan. Kembot. For Honor Thy Mother. Masaya naman si Barbie na matapos ang ilang taon, nagkaroon ng bagong buhay ang seryeng Maria Clara at Ibarra, kung saan kasama niya sina Dennis Trillo, Julian San Jose at David Licauco. Muli kasing mapapanood ang kabuuan ng historical drama series sa YouTube. And I'm so happy kasi until now, may mga students, professors na lumalapit sa akin saying na ginagamit nila yun sa lectures nila, sa lessons nila. So, napakalaking impact ng Maria Clara at Ibarra. And so, napakalaking bagay na it's very much accessible now on YouTube sa GMA Network. At ito nga next ay pagpapakilala sa mga cast ng Honor Thy Mother. Let's watch this. Today, as we officially welcome the cast of Honor Thy Mother, RK Pagatsing, Mercedes Cabral, Tonton Gutierrez, Khalil Ramos, John Estrada, Barbie Fortesa, and the one and only megastar, Miss Sharon Cuneta! A cast of Honor Thy Mother! I so love this. At saka sana more Dreamscape collaboration or ABS-CBN collaborations with Barbie Fortesa. Para di ba? Kapamilya ng mga actor na makakasama ni Barbie. Grabe. Parang dream come true. Tapos ngayon si megastar Sharon Cuneta pa yung kasama niya, di ba? Welcome to the Star Conference of Honor Thy Mother. This is a very special collab, and GMA is extremely pleased to be working with ABS-CBN Studios. Second time na natin ito, pero syempre parang first time siya palagi. Maraming salamat po. Welcome to Honor Thy Mother at bilang, at especially Miss Sharon, na isang Happy Mother's Day.
we've all explored different kinds of love story. At itong love story between a mother and a daughter is something that we hardly ever explore. How do we really open up ourselves, face our own demons, face our own realities? For the reminders, during taping on the set, Ang ganda ng project. So, I feel so lucky. Excited ako makatrabaho kayo lahat. We will give our best. Alam naman natin lahat na the industry needs help and we're all here to support it. I'm always nervous and excited to work alongside with our one and the only megastar. as young as 8 years old, because of her, our megastar, I was very firm with my decision that I wanted to become an actress. Barbie, after saying that, niyakap siya ni Miss Sharon. Grabe. I so love it, no? Napaka-appreciative ni ni megastar Sharon Cuneta kay Barbie. At si Barbie naman ay super idol talaga si Miss Sharon Cuneta. We delivered the best to our audiences, and I'm very grateful that I am going to be a part. Ay, to gustong-gusto ko to, yung comment ni Barbie Fortesa na Team Migoy din pala siya. Let's watch this. Role from your past ang game kay reprise or gawa ng sequel? Sequel, siguro Beauty Empire. Kasi parang masyado pang maraming marami pang mga what ifs doon. Hindi nga kami nagkaroon ng ending ni Migoy, ni Sam Concepcion doon. Parang simula day one, parang yung character niya, pinupursue niya ako, ganyan. So, yun. Siguro yun. O yun guys, sa take note, hindi MK yung sinabi ni Barbie Fortesa. Ang gusto niyang gawa ng sequel ay yun nga ang Beauty Empire. At dapat naman kasi talaga, Migoy no rin yun. Binaboy lang ng GMA7 yung ending. Ba't siningit-singit to si David? Wala man lang backstory, diba? Grabe. Tapos siya pa yung endgame. Kalokohan. Eras nga. Eras tour mo na ngayon. So, what era are you in right now? How would you define Ngayon? this era in your life? If you had to give it a label. Siguro I'm in my quiet era. Quiet era. No, I mean, honestly, nung peak kasi ng Maria Clara at Ibarra, medyo parang na-culture shock ako kasi medyo unti-unti pa lang naman tayong nakakabawi from the pandemic noon. Yeah. So, pag ganun agad yung reception ng mga tao sa'yo, matapos mong ma-lock-in sa bahay ng isa, 2 taon, culture shock ka na parang, ay, may pakialam yung mga tao sa akin, ganyan. So, nandiyo na-overwhelm ako, ganyan. Tapos, medyo maraming nangyari since then, ang daming trabaho, thankfully, pero syempre kakibat nun, syempre maraming mga nasasabi yung tao, maraming expectations yung tao, maraming inaabangan, ganyan. So ngayon, I'm just really happy na I've reached this point in my career na kasi luxury sa atin na magkaroon ng quiet time. Diba? Na parang ngayon, nakikita na lang ako ng mga tao pag tumatakbo ko sa Ayala, ganyan. Pero parang after nun, di na nila alam kung ano nangyayari sa buhay ko. Unlike before, lahat naka-video, lahat alam kung nasan ako, lahat inaabangan, nasan si Barbie, ganito, ganyan, ganyan. May nakakapag-picture sa akin sa kung saang lugar. So ngayon, mas ini-enjoy ko yung privacy, yung quiet time ko, yung quality time ko with myself and with my family, ganyan. And Sa bagay maganda nga yun. In fairness kay Barbie, hindi siya masyadong nagpo-post na nga tungkol sa personal life niya. So, ini-enjoy niya nga yung privacy niya ngayon, guys. Pero, ang pangit lang kasi, sinasabi nga nila, KJ, tsaka nila Barda United, na yung quiet era with David daw. Parang tanga, lagi na lang ina-associate si David. Kahit wala naman talagang kinalaman si David Licao kay Barbie Fortesa. Grabe. Hindi na sila natapos. And also, I guess nasa era din ako ngayon of
parang transition era, parang ganyan. Kasi nga, pa-30 na rin. So, syempre, from high school, then nag-college, tapos naging working student na roles, ganyan. Ngayon, medyo mas nagmamature pa yung mga roles na binibigay. So, yung pag-evolve ba, na parang andun din ako sa exploring what else I can offer in terms of acting and branding as well. Kasi kasama yan eh. Pag nag-level up ka sa projects na tinatanggap mo, kasabay yan ng image mo, kasabay yan ng branding mo. So, kailangan lagi siyang in sync, kumbaga. So, yun. Kasi ang hirap naman nung mature ka na sa mga roles mo, tapos cutie-cutie ka pa din sa, diba? So, kailangan sabay silang nag-evolve. Ay, grabe, ito na hinintay namin, yung mature roles for Barbie Fortesa. So, sana meron ng kissing scene ng konti, para yung katulad nila Ivana, ganyan, si Catherine Bernardo, di ba? Para feel na natin yung pagka-sweet, ganyan. Kinikilig tayo todo-todo na to the highest level na with Barbie, di ba? With her leading men, grabe. Sana wala na yung fake kissing scene era. Di ba? Grabe. Iba pa rin yung talagang may kissing scene talaga. Pagdating sa sa mga scenes, last na yung kinikilig ka tapos, ay, fake yan. Bakit ganun? Di ba? Di ba? Katulad yung sa kasal, hindi ko masyado gusto yung sa kasal no, sa maging sino ka man, di ba? Grabe. So, sana naman, mature na talaga si Barbie at panindigan niya sana. If I may ask, like hearing this na you get the quiet time that we rarely get, you get to explore roles, you're in this time of your life na you're transitioning into many things, you've achieved so much na, but would you say you're peaking right now? Peaking? And there's more to come, I'm sure, but would you say, would you agree with that statement? Honestly, I think yung peak ay Maria Clara at Ibarra. I think that's it. I think now what I am gratefully achieving is stability. Correct, Steph. I think mas yun. Kasi now, people, I think, tend to respect me more now in terms of choices, decisions, ganyan. Pag o-offer sa akin ng project, mas alam mo nang talagang mas well thought of. Alam mo yun? So, mas yun, I think. Yun yung, I'm really, really grateful na natrabaho ko siya ng maayos to be where I am right now. Yeah. Mas I think yun naman din talaga yung, this is my opinion, but yun naman talaga yung peak in our business eh. In this very unstable job. For you to achieve stability, that is the ultimate goal. Yes. And can I just say, we were able to talk about this. Actually, napag-usapan ka na. And lastly, ito na naman, assuming na naman si Barda United at saka si KJ Abilino. Kasi may tinatago na naman daw si Barbie. Parang tanga, di ba? Wala naman silang ebidensya doon sa mga pinagsasabi nila. At saka ano bang kailangan itago ni Barbie? Di ba? Bakit? Kung may something sila ni David, bakit kaya kailangan itago? Ano ba? Huhulihin ba sila? Krimen ba yun? Ungas na to. Anyway, let's watch this. Could be unfinished business. Pero nakikita mo naman, di siya kinikilig kay Sam Concepcion, di ba? Parang it's just a convenience na sinabi niya na lang yun. Dahil, may girlfriend si Sam. kayo, bakit kayo magtataka? Kahapon nga ang birthday ng girlfriend ni sa lahat Sam. ng saya niya, bakit Alam Beauty niyo ba Empire? kung sino? Where David was Si Shania nga ni. in the end, diba? Ano daw? Hindi raw kinikilig si Barbie kay Sam Concepcion kasi daw may jowa daw si Sam, si Shania. Oh, anong kinalaman nun? Project naman to, di ba? Sabi nga ni Barbie, dapat pagka mga may scene siya na pakilig, dapat kinikilig siya talaga, di ba? Sa lahat naman ng kanyang leading men yun, at saka hindi lang kay David. At saka hindi naman makitid ang utak ng mga fans na ipipilit talaga na na maging magjowa si Barbie at saka si Sam. Hindi katulad nila ninyong sila KJ at saka nila Barda United na pinipilit na magjowa si Barbie at saka si David. Kahit wala naman kayo ni isang ebidensya, Diyos ko, 1 year, 5 months na si Barbie single. Never pa silang seen together ni David. Anong klaseng relasyon yun? Putya, di ba? Tapos si David kasama palagi si Alex. Di ba parang tanga lang, no?
May naniniwala pa dito. Kalukuhan. Oo, sasabihin niya, Bigoy, para hindi mahalata. Di ba? Alam mo naman sabihin niya, ay gusto ko Beauty Empire kasi kami ang endgame ni David doon. Siyempre, hindi niya sasabihin yun. Sasabihin niya si Bigoy para may lusot siya. Ganun lang kasimple yun. Kasi, ako, bakit na pipiliin ang Beauty Empire? Eh, di ba, medyo limited ang market nun. Hindi pa rin siya manalo ng mga awards nun. Sa Makay, sure siya mananalo awards. It's not because she's avoiding David, no? No, it's nag-uusap po yung dalawang yan. Kaya, minsan, medyo tayo, advance tayo mag-isip. Di ba po? How sure naman kayo nag-uusap si Barbie at si David? May ebidensya ba kayo? Assuming ka na naman, Barda United. Tapos yung mga point of view mo, hindi yun yung point of view ni Barbie. Iba yung pinapakita ni Barbie doon sa mga sinasabi mo. Grabe. Tapos sasabihin mo, pinili niya yung Beauty Empire para hindi halata. Hindi halatang ano. Wala naman kayong pinanghahawakan. Wala na nga yung portrait ni Barbie Fortesa doon sa Kuya Korea SM Clark. Kasi wala, sarado na. So ano pa pinanghahawakan ng Dilulu? Wala. Wala kayong pinanghahawakan. Wala kayo kahit isang ebidensya na may something ang Barda. Samantalang ako, siyempre, punong-puno ng ebidensya tungkol kay David at saka kay Alex. O, diba? Pahiya kayo dun. Puro na lang kayo assuming, ganyan-ganyan, point of view. Diba? Parang tanga lang. And lastly nga ay nag-google na naman yung mga Delulu kung bakit nagsara yung Kuya Korea SM Clark. Kasi daw may renovation daw yung SM Clark kaya daw nagsara. At Perry Barda United. Yung naghahanap ng ng mga isasagot sa Google. Diba? Grabe. Napaka talino. Naku, no? Anyway, ayan, kaya raw nagsara ang Kuya Korea SM Clark ay dahil the elevated Clark Station of North-South Commuter Railway is located at Clark Freeport Zone is directly adjacent to SM Clark where massive intermodal transit hub is currently under construction to provide seamless transfers between railway and mall. At ito pa, sabi ng Google, I check again and there's no direct post saying Kuya Korea SM Clark is closed for renovation, but SM City Clark itself is on list for the redevelopment. SM said that they're renovating 16 malls and Clark is one of them. So if Kuya Korea is inside SM Clark, it's probably possible that they're temporarily closed for that renovation. O, diba? Grabe. Talagang Google talaga yung pinaniwalaan. Pero guys, although meron ng renovation na ginagawa sa SM Clark, ay hindi po kasama ang Kuya Korea doon. Kasi kung nakita nyo naman po, nasa gitna siya. Eh bakit yung dalawang business sa tabi niya, Nathaniel's at saka yung Potato Corner, ay hindi naman nagsara, di ba? Kung re-renovate. So yung Kuya Korea lang talaga yung dadaanan ng sa may trend, ganun. And besides po, kung ito yung North Trail, di ba? Nasa harap po siya ng SM. Yung Kuya Korea po ay nasa likod ng SM at besides sa likod ng SM, nasa gitna pa siya. So hindi man siya yung pinakadulong store. Gitna talaga siya, di ba? So napaka-imposible naman na tatamaan yon kaya di-renovate at sinara. Hindi po. Talaga nagsara lang po siya. At sabi nga neighboring business, diba? Matumal daw. Kaya ganon. Kahit naman ako dumadaan ako araw-araw, dun matumal naman talaga, diba? Hindi man siya napupuno. So, ang mahal ng pwesto sa SM, saan kukunin ni David yung pambayad dun, diba? Tapos na yung kontrata nila, kaya hindi na ni-renew. Ganon yan, guys. At saka kung close for renovation, dapat may ganyan pa sana sila nakasulat, diba? Yung tarpaulin nila iba, pang Kuya Korea pala. Hindi SM Clark na talagang regular SM na talaga yung tarpaulin and everything. So, talagang sarado na guys. Huwag nyo nang ilaban. Sarado na po siya talaga. Buti patanungin nyo si David kung bakit nagsara. Diba? Grabe. Anyway guys, if you like this video, please give it a thumbs up. And please subscribe to my YouTube channel for more Barda updates in my next vlog. Bye!